Ang pelikula ay nagsisimula sa isang batang babae, si Liz, na papunta sa isang mataong shopping center. Mukha siyang stressed at lumapit sa cashier. Ipinapaliwanag na kailangan niyang isauli ang pagkain para sa aso. Gayunpaman, sinabi ng cashier na maaari lang siyang makakuha ng refund kung may sira ang produkto. Dahil dito, nagalit si Liz at pinukpok ang mga lata sa counter para masira ang mga ito. Samantala, tahimik na pinapanood ni Aiden, isang lalaking may balbas, ang nangyayari mula sa malapit. Pagkatapos, bumalik si Liz sa kanyang kotse at kinuha ang ilang mga papel na may bahid ng dugo at itinapon ang mga ito sa lupa. Kasabay nito, si Aiden ay tahimik siyang pinagmamasdan mula sa kanyang tow truck. Sinimulan niyang kuhanan ng litrato si Liz gamit ang isang Polaroid camera. Ilang sandali lang, ikinabit ni Liz ang isang tubo sa tambutsyo ng kotse at pinaandar ang makina. Sumandal siya habang unti-unting napupuno ng usok ang kotse. Mukhang sawa na siya sa kanyang miserable buhay at nagpa siyang wakasan na ito. Ngunit bago siya tuluyang mawala ng malay, mabilis na sumugod si Aiden upang tulungan siya. Kaagad niyang inilabas si Liz mula sa kotse at isinakay sa kanyang truck bago umalis. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang dalawa sa isang liblib na farmhouse sa isang malayong lugar. Habang buhat ni Aiden si Liz papasok ng bahay, aksidenteng nabunggo ang ulo niya sa pintuan, kaya inalagaan ito ni Aiden. Pagkatapos nito, dinala niya si Liz sa kanyang silid, tinakpan siya ng kumot at itinali ang kanyang mga kamay. Humiga siya sa tabi nito at inisip na si Liz ay isa pang babaeng blonde. Kinaumagahan, nagluto si Aiden ng scrambled eggs at dinala ito kay Liz sa silid. Nang magising si Liz, nagulat siya nang makitang nasa bahay siya ng isang estranghero at nakatali ang kanyang mga kamay. Tumanggi siyang kainin ang itlog, sinasabing siya ay vegan. Ngunit nagalit si Aiden. Sinabi ni Liz na gusto na niyang umuwi at hinahanap na siya ng kanyang ama. Ngunit, agresibong tumugon si Aiden at tinawag siyang Helen, ang kanyang asawa. Inamin din niya na matagal na niyang hinahanap ito. Nalilito si Liz at sinubukang ipaliwanag na hindi siya si Helen. Ngunit lalo lang itong nagpagalit kay Aiden. Sa huli, napilitan si Liz na tanggapin na siya nga si Helen at sinabing kamakailan lang ay nawalan siya ng alaala. Pagkaraan ng ilang oras, umalis si Aiden para sa kanyang trabaho bilang driver ng tow truck. At si Liz ay nakahinga ng maluwag. Sinubukan niyang gamitin ang telepono sa bahay ngunit napansin niyang hindi ito gumagana. Sinubukan niyang lumabas sa front door ngunit ito ay nakalock. Dahil sa pagkabigo, naghanap siya ng ibang exit at sa wakas natagpuan ang back door na nakabukas. Ngunit nang lumabas siya, dalawang mabagsik na Rottweiler ang sumugod sa kanya. Umaanggal. Dahil dito, natakot si Liz at mabilis na bumalik sa loob ng bahay at ikinandado ang pinto. Pagkatapos, ipinakita ang isang flashback mula sa isang araw na nakalipas, kung saan makikita si Liz na nakatira kasama ang kanyang kapatid na si Jackie at ang bayaw niyang si Dan. Hindi magkasundo ang magkapatid at palaging nagsisigawan at nagtatalo. Sa kabila nito, nagtitiyaga sila dahil walang ibang matutuluyan si Liz at kailangan ni Jackie ng tagapag-alaga para sa kanyang anak. Kalaunan, ninakaw ni Liz ang kwintas ng kanyang kapatid at umalis para sa isang job interview. Ngunit sumunod sa kanya ang aso ng pamilya sa parking lot. Aksidente niyang nasagasaan ang aso habang pinapaandar ang kotse. Naramdaman ni Liz ang matinding pagkakasala at agad dinala ang asong nasaktan sa veterinaryo. Gayunpaman, sinabi ng doktor na kailangan ng agarang operasyon ng aso na nagkakahalaga ng $700. Dahil wala siyang sapat na pera, pumunta siya sa isang pawn shop para isang laang kwintas ng kapatid niya. Inalok siya ng pawn shop owner ng $450. Ngunit iginiit ni Liz na kailangan niya ng higit pa. Nag-alok ang lalaki ng dagdag na pera kung makikipagtalik siya rito. Ngunit tumanggi si Liz sa pagkasuklam. Lumabas sandali ang lalaki at sinamantala ni Liz ang pagkakataong magnakaw ng relo mula sa display case. Pagbalik ng lalaki, ibinente niya pabalik ang relo at nakakuha ng dagdag na $150. Sa kasamaang palad, nang bumalik siya sa veterinaryo, natuklasan niyang patay na ang aso. Pagbalik sa bahay, galit na galit si Jackie dahil nawawala ang kanyang kwintas. Inakusahan niya si Liz na ninakaw ito, ngunit itinanggi ito ni Liz at dumiretso na lang sa kanyang kwarto. Ilang sandali pa, hinalughog ni Jackie ang bag ni Liz at natagpuan ang malaking halaga ng pera. Dahil dito, galit na galit siya at sinugod ang kanyang kapatid sa banyo. Hiniling niyang ipaliwanag ni Liz kung saan nanggaling ang pera. At sa huli, inamin ni Liz ang totoo tungkol sa kwintas at sa aso. Nang marinig ito, lalong nagalit si Jackie at ipinahayag na ang aso lang ang natitirang alaala mula sa yumaong kapatid nilang si Mikey. Sinisi rin niya si Liz sa pagkamatay ni Mikey at sinermonan ito dahil sa kanyang mga pagkakamali. Matapos ang kanilang sigawan,
Pinaalis ni Jackie si Liz sa kanyang apartment at sinabihan itong huwag nang magpakita pang muli. Sa susunod na eksena, si Liz na frustrado ay pumunta sa rooftop, kung saan naaalala niya ang pangitain ni Mikey na naglalakad sa railing at nahulog patungo sa kanyang kamatayan. Lumalabas na siya ay isang batang autistic, at si Liz ang dapat na nagbabantay sa kanya sa araw na yon. Ilang sandali lang, lumapit si Dan at mahinahong hiningi na umalis na siya. Sinabi niyang matagal na siyang nakatira doon at kailangan na niyang maghanap ng sariling lugar. Pagkatapos, sinimulan ni Liz na akitin si Dan, at nalaman natin na mayroon silang lihim na relasyon sa likod ni Jackie. Gayunpaman, tinanggihan ni Dan ang kanyang mga pag-aakit sa pagkakataong ito at sinabing mahal niya ang kanyang asawa. Pagbalik sa kasalukuyan, dumating si Aiden mula sa trabaho, at inihain ni Liz sa kanya ang undercooked na manok. Pagkatapos kumuha ng kagat, pumunta si Aiden sa kanyang kotse at nagdala ng isang bouquet. Ibinigay niya ito kay Liz at nagpasalamat sa kanya sa pag-uwi. Pinakawalan din niya ang pagkakatali ng mga kamay ni Liz, na nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo ang dalawa sa kama, at sinubukan ni Aiden na makipagtalik kay Liz. Tinatanggihan ito ni Liz, ngunit iginigiit ni Aiden na gawin nila ito dahil siya ang kanyang asawa. Nang patuloy siyang hinahawakan ni Aiden, biglang sinabi ni Liz na nasasaktan ang sanggol. Inanunsyo rin niyang buntis siya sa kanilang anak. Sa pagkarinig nito, natuwa si Aiden at sinimulang himasin ang kanyang tiyan para maramdaman ang galaw ng bata. Sa kabila ng saya, hinawakan niya ang kamay ni Liz at hiniling na paligayahin siya, na hindi niya maipagkakailang ginawa. Sa mga sumunod na araw, nanatiling nakakulong si Liz sa bahay, nagpapanggap na asawa ni Aiden. Nagsimula rin siyang gumawa ng mga plano para makatakas, ngunit walang nagtagumpay. Inilagay pa ng baliw na si Aiden ang isang dog collar sa leeg niya. Sinasabing ito ay isang kwintas na regalo mula sa kanya. Isang araw, pagkatapos umalis ni Aiden para sa trabaho, umakyat si Liz sa chimney ng bahay at isinulat ang salitang, "Help," gamit ang harina. Pagbalik niya sa loob, natuklasan niya ang ilang video footage ni Helen. Sa video, makikita si Helen na nakasakay sa kabayo, at nang i-record siya ni Aiden, ininsulto niya ito, tinawag siyang talunan at baliw. Sa susunod na video, lumapit si Helen kay Aiden habang natutulog ito at sinabi na mahal niya ito, ngunit hindi niya kayang gugulin ang buhay kasama ang ganoong klaseng lalaki. Ang eksena ay lumipat sa ilang linggo matapos ang taglamig dumating at si Liz ay nananatiling nakakulong sa loob ng bahay. Muling itinali ni Aiden ang kanyang mga kamay at hindi pinayagang gamitin ang banyo. Sa halip, nagdala siya ng isang palanggana para umihi si Liz sa silid tulugan. Isang araw, sinubukan ni Liz na putulin ang tali gamit ang kutsilyo. Ngunit nasugatan ang kanyang daliri, sumigaw siya sa sakit, at kaagad na dumating si Aiden para tingnan siya. Sinamantala ni Liz ang pagkakataon at ipinahayag na nawawalan siya ng sanggol at iminungkahing pumunta sila sa ospital. Gayunpaman, tumanggi si Aiden at nagpa siyang tawagin na lamang ang isang doktor. Pagkatapos, pumunta siya sa kanilang poro-porong doktor na si Dr. Holden at nagmakaawang tingnan ang kanyang asawa. Nagtataka ang doktor dahil alam niyang iniwan na siya ni Helen, ngunit sa pagpupumilit ni Aiden, pumayag ang matandang lalaki na sumama sa bahay nila. Habang nasa biyahe, tinanong ni Dr. Holden si Aiden kung iniinom ba niya ang kanyang mga gamot araw-araw, ngunit hindi sumagot si Aiden. Pagdating nila sa bahay, nagulat ang doktor na makitang isang di kilalang babae ang tinutukoy ni Aiden na si Helen. Agad niyang sinuri ang sitwasyon at inutusan si Aiden na magpakulo ng tubig sa kusina. Pagkatapos, kinausap niya si Liz ng mag-isa at natuklasang hawak siyang bihag doon. Nangako si Dr. Holden na tutulungan siya, ngunit biglang dumating si Aiden kasama ang tubig. Sinabi ng doktor kay Aiden na may bara ang kanyang asawa at kailangan itong dalhin sa ospital kaagad. Nang tumanggi si Aiden, sinubukan ni Dr. Holden na patulugin siya sa pamamagitan ng iniksyon ng pampatulog. Nagkaroon ng sagupaan, ngunit sa sobrang tanda ng doktor, inatake siya sa puso at namatay. Sa pagkakita nito, nagulat si Liz, ngunit hinayla ni Aiden ang bangkay palabas at iniwan ito sa bakuran. Pagbalik sa loob, dinala niya ang vacuum at sinabing kaya niyang tanggalin ang bara ng sarili niya. Tumanggi si Liz at nagkaroon sila ng pagtatalo. Sa gitna ng away, ginamit ni Liz ang tali sa kanyang mga kamay para sakalin si Aiden at patulugin siya. Agad niyang pinalaya ang sarili at itinali si Aiden sa kama. Pagkatapos, umalis si Liz ng bahay na may daladalang kutsilyo, at biglang dumating ang dalawang aso para atakihin siya. Ngunit lumaban siya at pinatay ang isa sa mga aso. Sa takot, hindi na lumapit ang pangalawang aso. Sumakay si Liz sa tow truck at nagpa siyang umalis. Ngunit nabangga niya ang sasakyan sa garahe, kaya't hindi na siya makaalis. Sa kanyang desperasyon, bumigay siya at umiyak. Kinabukasan, pinuntahan niya si Aiden, na nagising na at galit na galit.
Hinihiling nitong palayain siya, ngunit tumanggi si Liz at binalak siyang pahirapan gaya ng ginawa sa kanya. Sa mga sumunod na araw, inalagaan niya si Aiden at pinakain. Nakakita si Liz ng ilang gamot sa cabinet, na tila kakaiba, ngunit sa kabila nito, pinainom niya ito kay Aiden sa pag-asang makokontrol niya ito. Sa panahong ito, nakipagkaibigan si Liz sa natitirang aso, at nagsimula silang lumabas para maglakad-lakad. Unti-unting natutunan ni Liz na hindi naman ganoon kasama ang kanyang buhay. Isang umaga, nang magising si Aiden, tinanong niya si Liz kung nasaan ang kanyang asawang si Helen. Nagtataka siya kung nasa ospital siya at kung si Liz ba ay nurse niya. Nagtaka si Liz at agad na napagtanto na may sakit sa pag-iisip si Aiden. Napansin niya ang biglaang pagbabago sa ugali nito at hindi na siya ang galit na tao tulad ng dati. Lumalabas na ang mga gamot na iniinom ni Aiden ay gumagana, at bumalik siya sa normal. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Liz ang buong sitwasyon kay Aiden, at humingi ito ng tawad kung nasaktan man niya siya. Inamin din niya na tumigil siya sa pag-inom ng gamot pagkatapos siyang iwan ni Helen. Dinala siya ni Liz sa banyo at inahit ang kanyang balbas. Pagkatapos ng kanyang pagligo, tinignan siya ni Liz ng may pagmamahal at sinabing mas bata siya kaysa sa inaakala niya. Mula noon, nagsimulang magkasundo ang dalawa. Pinalaya ni Liz si Aiden mula sa kama, ngunit itinali pa rin ang kanyang mga kamay sakaling mabaliw ulit ito. Nang tanungin ni Aiden kung nasaan ang kanyang isang aso, ipinaliwanag ni Liz na siya mismo ang pumatay dito dahil sa galit niya sa amoy ng dumi nito. Sa mga sumunod na araw, patuloy na lumalim ang ugnayan ni Liz at Aiden, at napagtanto niya na hindi naman ganoon kasama si Aiden kapag umiinom ng gamot. Nagsimula siyang magkagusto kay Aiden, at unti-unti ring nahulog ang loob nito kay Liz. Isang gabi, binigyan niya si Aiden ng Valium para makatulog ito ng maayos at hindi magising sa gitna ng gabi. Pagkatulog ni Aiden, nagsimula si Liz na maghukay ng libingan sa labas upang ilibing ang doktor, na ilang araw nang nakatiwangwang sa labas. Gayunpaman, habang ginagawa ito, biglang may dumating na kotse sa harap ng bahay, kaya nagtago si Liz. Nakita niyang bumaba si Helen mula sa kotse at lumapit upang bumati. Nagulat si Helen na makita ang isang estrangherang babae sa kanyang bahay, ngunit ipinakilala ni Liz ang sarili bilang kaibigan ni Aiden. Pagkatapos nito, pumasok si Helen sa bahay, kung saan ikinagulat niyang makita si Aiden na nakatali. Nagalit siya at inakusahan si Liz ng pagkidnap sa kanyang asawa, ngunit agad na sumagot si Liz at inakusahan si Helen ng pag-iwan sa kanyang asawang may sakit. Ibinunyag din niya kung paano nabaliw si Aiden at pinatay ang poro-porong doktor. Sinabi pa niyang hindi kailanman pinahalagahan ni Helen si Aiden at bumalik lamang ito para sa bahay. Sa pagkarinig nito, galit na galit si Helen at tinangkang tawagan ang pulis. Ngunit agad siyang pinukpok ni Liz ng flashlight. Pagkatapos, inilibing niya ng buhay si Helen kasama ang katawan ng doktor. Pagkatapos noon, tinakpan niya ang libingan sa pamamagitan ng paglalagay ng katawan ng patay na aso sa ibabaw. Kinaumagahan, binati ni Liz si Aiden, na binanggit na narinig niya si Helen sa kanyang pagtulog. Ngunit sinabi ni Liz na lahat ng iyon ay nasa isip lamang niya at binigyan siya ng kanyang mga gamot. Ilang sandali lang, nakita ni Aiden ang sasakyan ng kanyang asawa sa harap ng bahay at nagulat. Tinanong niya si Liz tungkol dito, at ipinaliwanag ni Liz na naroon na ang kotse mula nang dumating siya. Iminungkahi niyang maaaring na-block ng isip ni Aiden ang nakikita ito dahil tumigil siya sa pag-inom ng kanyang mga gamot. Sa pagkarinig nito, nalilito pa rin si Aiden, ngunit pinili niyang maniwala kay Liz. Iminungkahi ni Liz na alisin na nila ang kotse para tuluyan ng makalimutan ni Aiden si Helen. Nang sumang-ayon si Aiden, tuluyan ang inalis ni Liz ang mga tali sa kanyang mga kamay. Sinasabing hindi na niya ito kailangan. Sa hapon, isinakay nilang dalawa ang kotse sa tow truck at umalis mula sa bahay. Makalipas ang ilang sandali, huminto sila sa isang checkpoint ng pulisya. Tinanong sila ng isang opisyal tungkol kay Dr. Holden, na nawawala na ilang araw na. Naging nalilito si Aiden at naalala niyang nakita ang doktor ilang linggo na ang nakalipas. Ngunit sumingit si Liz at ipinaliwanag na si Dr. Holden ay ang kanilang poro-porong doktor, ngunit matagal na nila itong hindi nakikita. Nang tanungin ang kanyang pagkakakilanlan, ipinakilala ni Liz ang sarili bilang asawa ni Aiden, si Helen. Sa susunod na eksena, makikita sina Aiden at Liz na nagre-renovate ng bahay upang pagandahin ito. Mukhang masaya sila at nagtalik sa sahig. Lumipas ang ilang linggo at makikita na buntis na si Liz habang naglalakad-lakad sa bahay. Pagkatapos noon, dumating ang dalawang detective at humiling na makausap si Aiden. Sinabi ni Liz na nasa trabaho si Aiden at tinanong kung ano ang problema. Ipinaliwanag ng mga detective na iniimbestigahan nila ang pagkawala ni Helen at tinanong kung maaari silang mag-ikot sa bahay. Alang-alang pumayag si Liz, at nagsimula ang mga detective na inspeksyonin ang bahay. Sa bakuran,
Nakakita sila ng bagong hukay na lupa at sinimulan itong hukayin. Ngunit lumabas na paalamang ng aso yon, na nagdulot ng ginhawa kay Liz. Sa huling eksena, makikita na lumipas ang ilang panahon at nanganak na si Liz ng isang sanggol na lalaki. Kinukuhanan niya ng litrato sina Aiden at ang sanggol, at mukhang masaya silang lahat. Nagulat si Aiden sa pulang buhok ng sanggol dahil wala ni isa sa kanila ang may ganoon. Ngunit ipinaliwanag ni Liz na maaaring ito ay recessive gene. Walang kamalay-malay si Aiden na ang sanggol ay anak pala ng dating kasintahan ni Liz na si Dan.